Ilang araw na lang bagong taon na. So bago matapos tong 2023, tamang ikot-ikot lang muna ako dito kasi ilang araw, ilang linggo na rin ako hindi nakakapag-motor. So ikot-ikot lang tayo dito. Tapos yun, habang umiikot-ikot, kwento ko na rin sa inyo yung sinabi ko dun sa last vlog na sasabihin ko nga sa inyo kung ano yung mga napalitan na accessories na mga parts dito kay Rusi Classic 250 for 3 years. At saka yung mga future plan ko pa, kung ano pa yung mga gusto kong idagdag na accessories or palitan na parts nya. Medyo kainitan. Feeling ko rin yung mga iba nakauwi na ng probinsya nila eh. Medyo maluwag yung kalsada ngayon oh. Or yung iba baka nasa Bukawi, bibilihan ng mga paputok. Speaking of paputok, yung mga magpapaputok sa bagong taon, ingat-ingat kayo sa paggamit niya, lalo na yung mga makukulit na bata. Kagabi nga may napakinggan ako doon sa balita. Hanggang ngayon meron pa rin pala tawag doon yung kinakaskas sa simento, watusi. Bata na nakakain ng watusi. Hindi ko lang alam kung ano nangyari doon sa bata, kung okay na siya, kasi narinig ko lang sa balita eh. Well, anyways, gaya yung dapat pag-usapan, dapat kikwento para sa random vlog na to. So, mga parts and accessories, simulan natin yung mga accessories na ikinabit ko. For the accessories, hindi naman ganun karami accessories na nilagay ko dito kay Rusi Classic 250, or should I call him si Kuro, kasi Kuro dun sa Japanese is black, dahil nga black tong Rusi Classic 250 na gamit natin. Yun, yung una kong kinabit sa kanya na accessories, dahil nga ang ang stock niya na side mirror nandito, bar end kasi ang side mirror niya. Ang forma wise, oo, pero nahihirapan kasi ako sumingit, tsaka nahihirapan akong tumingin doon sa bar end na side mirror. Kaya nag-decide ako na palit ng gantong side mirror. Madali lang naman kasi meron naman nakaabang dito kay Rusi Classic 250 na kabitan ng gantong side mirror. So bibili lang talaga. Ito binili ko, short stem na side mirror. May mga high stem gumamit din ako ng high stem dati. Ang problema, pag sumisingit ako, pagka yung mga Montero yung nasa gilid ko, tinatamaan ng high stem na side mirror. Kaya nag-decide ako na mag short stem. Tapos syempre hirapan ako sa ilaw, lalo na pag gabi. Kaya nagdagdag ako ng mini driving light. So isa sa accessories na ikinabit ko is yung mini driving light, na kung titignan hindi masyadong halata kasi nasa ilalim siya ng headlight. Ano lang naman siya, hindi ganun kalakas yung mini driving light na nakakabit sa kanya para makasilaw o makabulag ng mga kasalubong. Kasi ako mismo ayoko rin ng sobrang lakas ng ilaw nung nakakasalubong ko Kaya tinay-consider ko yung positioning niya at saka yung lakas ng buga, kasi may headlight pa naman Tapos syempre nilagay ko na rin tayo ng cellphone holder. So gamit na gamit siya kapag hindi ko alam yung pupuntahan ko. Basically kahit na may tayo tawag dito, may Waze,
Ang hirap naman kung naka-headset ka lang, nakatago sa bulsa. Mas maganda kasi kung nakikita mo yung ano, yung daan. Tsaka minsan kinakalas ko siya, pwede ko siyang kabitan ng ano holder ng ano, ng tawag dito, GoPro. Tapos ito rin, dati ang ganda nito ngayon faded na kasi yung handlebar niya. I'll check kung may makikita ako nung bagong bili ko dun sa Iron and Hide, yung handle grip. Ang ganda niya talaga, as in para siyang, yung style niya kasi hawakan ng katana. Gandang ganda ako nung dati ngayon dahil nga 3 years na rin, wala na siya, nag-fade na. Gusto ko sanang umorder din sana uli, kaso wala na hindi na nagtitinda ng handle grip si Iron and Hide. Tapos mo consider ko rin na accessories din yun naglagay kasi ako ng tawag dito, saddle bag. Kabilaan ng saddle bag meron kaliwa kanan, kasi nga dahil nga wala namang compartment si Rusi Classic 250, ganun lang ginawa ako. Yung iba top box, pero for me kasi mawawala yung looks niya na cafe racer kapag nilagyan ko ng top box. Yung iba maganda tignan kapag naka-scrambler na setup. So nga lang kasi ang set nung sa akin is as cafe racer. Yun, kaya naglagay ako ng sa kanya, saddle bag. Yung saddle bag naman is detachable siya. So kung pagka may mga malalayong biyahe lang ako na kailangan ko magdala ng maraming gamit, tsaka ako ginagamit yung saddle bag. So I guess yun yung mga accessories na kinabit ko dito kay Rusi Classic 250. Then punta naman tayo ngayon sa mga parts and upgrades. Unang-unang upgrade na ginawa ko sa kanya is nagpalit ako ng headlight kaagad. Kasi gaya nga sa mga ibang vlogs ko na sinasabi ko, yung headlight ni Rusi Classic 250, although maporma siya, may grills, so ang hina ng ilaw niya. Ginawa ko doon, nagpalit ako ng bulb niya sa loob. Ganun pa rin nahihinaan pa rin ako. So nag-decide na lang ako na magpalit ng mas malaki na na headlight. Saka mas maporma siya kasi may siya may ring light dun sa gilid. Tapos yung chain niya at saka sprocket set nagpalit na rin ako. Medyo mas iba na yung nakakabit kumpara, hindi ko alam kung 1751 o 1551, basta mga ganun. Basta walang power ang acceleration ng arangkada ni Rusi Classic 250 na gamit ko, pero meron siyang gitna at saka dulo. Tapos yung chain ko from 480, 520 na ngayon yung chain. Mas makapal yung chain na gamit ko ngayon. Tapos rectifier, iba na rin yung rectifier natin. Mas malaki na siya, unlike dun sa stock niya na maliit lang. Hindi kasi ako ganun kahusay tumingin kung paano yun sa rectifier, pero base kasi dun sa pagpapagawa ko, mas malaki na yung rectifier na kinabit nila. Okay, grabe traffic. Bakit ba dito kasi naisipang mag-iikot-ikot? Ayan, so yung next naman, battery wise, for 3 years of usage of this motorcycle, naka-3 beses na rin yata ako, 4 na beses na palit na battery. Kailangan kasi bantay ka rin sa battery niya, kasi ito walang kickstart. Pagka nangyari sa akin last month, as in tulak talaga ako from ABS-CBN. Nagtulak ako, tinulak ko yung motor kasi ayaw mag-start hanggang doon sa pinakamalapit na bilihan ng baterya, which is naandun sa likod ng LTO sa East Avenue. Ganun, kaya kailangan bantay-bantay din kung sa ng baterya. Wrong move tayo ng dinaanan. Oh, grabe traffic dito. Wrong move tayo ng nadaanan. Buti pa yata tayo ng ulan. Ayan, kung napanood nyo yung isa sa mga vlog din natin, isa sa mga pinalitan ko na dito kay Rusi Classic 250 or na upgrade is yung carburetor niya, yung carb. So from stock niya na 28mm, upgraded na siya sa 32mm. Well, totoo yung iba nagsasabi
Lalakas ng ano, lalakas ang consumption ng gas. Kung power wise din naman, hindi ako nagsisi doon sa 32mm. So yun nga, hindi naman tayo bibili or mag-upgrade kung hindi rin naman suswak dun sa panlasa natin. Kaya sa akin, okay sa akin, walang pagsisisi. So far for 3 years, yun pa lang ang ang naging upgrade at saka mga accessories netong Rossi Classic 250. For the near future, for the accessories, wala pa naman akong masyadong idea kung anong accessories ay dadagdag ko sa kanya, kasi kontento na ako dun sa mga accessories niya. Siguro stickers na lang, balak ko magpakabit ng stickers para may vinyl uli siya, kasi yung ibang kinabit dati dito na stickers na mga vinyl, binakbak dun sa mga ibang kung saan ako nakakapag-park risky din talaga mag-park sa public area. For the parts, kung ano yung mga gusto kong palitan, isa sa pinaplano ko na palitan sa kanya is yung mga signal light. Yung mga signal light kasi nitong motor, dahil nga 3 years of usage, everyday gamit na gamit siya sa akin. Tsaka feeling ko rin dahil nga sa sa goma kasi siya, lumutong sila. Ngayon nung lumutong, ayun, nagkaroon ng crack mga lamat, napuputol na. Kusa silang napuputol. Minsan may nakakaputol, pero madalas kusa silang napuputol. Ang ginagawa ko lang, dinidikit ko lang. Ano lang yun pansamantalang solusyon lang yung pagdidikit. Ang kailangan yung long term solution, which is magpalit. Ganyan yung magiging itsura, ganyan. Babatak pa ito, dikit lang to kasi naglalamat-lamat Tapos yung elbow at saka exhaust, bahala ko ring magpalit para medyo maganda-ganda yung tunog. Ako nga pala, yung exhaust nga pala nito, isa na rin palit na, hindi na yung stock. Pero hindi siya yung maingay, sakto lang. Deep bass lang naman ang gusto ko sa tunog ng motor Ayoko yung tunog lata, sakit sa tenga. Yan yung isa sa ang plano ko kung may budget, Orion sana talaga ipapalit ko ng full exhaust set. Tapos for the next 2 years, magpapalit na rin tayo ng tires, kasi 5 years expired na yung gulong Although makapal ang gulong niya, pero syempre yung quality wala na, kasi nga expired na yung gulong. For 5 years okay na yun. So meron na ako naisip na kung ano ipapalit, pero I'm not sure, baka siguro during the time na magpapalit na makakita pa ako na ibang mas okay kesa sa nasa isip ko. Kasi dati Takasago nga gusto ko ipalit so bigla akong may nakita na bago, kalimutan ko lang kung anong brand yung nakita ko na isa pero dual sports pa rin yung ikakabit na na tires. Tapos yung rim, yun yung plan for the next year, yung rim niya at saka yung rayos. Baka magpapalit na ako kasi yung rim at rayos ni Rossi Classic 250 bakal. So alam niyo na kapag bakal, so prone siya sa rust. Pero as of now, sinusulit ko muna yung stock, kasi once na nagpalit na ako, wala nang anuhan yun, wala nang balikan. Baga yung pagpapalitan, malamang junk shop ang diretso nun. Grabe, very unpredictable talaga yung panahon. Kanina nung umalis ako sa amin, sobrang tirik yung araw. Ngayon umaambon dito, at ang traffic pa delikado. Sakit nun So far yun lang naman ang mga future plan dito kay Rossi Classic 250 para sa mga upgrades. But if you have any idea, please comment down below. Baka kasi may maganda kayong idea kung ano yung magandang ipalit, anong magandang gawing setup. So yung mga ideas open naman tayo dyan sa mga yan. Kasi ganoon din naman sa pag-upgrade ko rin naman na motor, tumitingin-tingin din ako sa mga ibang
ginamit na upgrade or ginamit na setup ng mga ibang may Rusi Classic 250 rin. Minsan napapaisip ako, parang gusto kong gawin siyang scrambler look, bobber type, pero in the near future. Sa ngayon, cafe racer muna siya. Siguro dito ko na tatapusin tong random vlog na to. Malapit na ako sa Shorthorn. Makikikain muna ako doon sa tita ko. Bago ako mag-ikot-ikot ulit kung saan man dito. Hindi man nakapag long ride bago matapos yung 2023. At least nakapag-ikot-ikot naman ako ngayon dito sa Metro Manila. So Happy New Year dun sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to at sa patuloy na pagsuporta. Sana sa mga susunod na taon ganun pa rin. At kapag long ride na, hindi ko alam, sign of aging yata, pero minsan kasi tinatamad ako bumiyahe ng malayo. Sakit sa katawan din kasi. Pero subukan natin. Yung mga minsan pagka may mga kaibigan tayo nagyayaya, oo-ohan ko na kasi lagi hindi ang sagot kapag nagyayaya sila ng long ride, lalo na yung mga alam kong mahabang biyahe. Munting paalala bago matapos tong taon na to, sa mga magpapaputok uli, mag-iingat kayo. Sana wag naman mangyari na sasalubungin or mag-change year na kulang ang daliri ninyo. Kung gusto naman natin mag-ingay, maraming paraan, maraming pwedeng gawin. Sa mga tulad ko naman na mag-iinom sa dispiras ng bagong taon, hinay-hinay lang sa alak at saka sa mga unhealthy na pulutan. Okay? Ganito na lang. Peace and signing out. Ciao!